Dalawa lamang ang anak ng mga asawang Luz at Jose Sandoval. Ang bunso na si Jasmine Sandoval ay 13 anyos pa lamang. Ang panganay ay si Jose Paulo Sandoval o mas kilala bilang JP. 30 anyos na at ito na din ang nagpapatakbo ng mga negosyo at ari-arian ng pamilya mula nang magdesisyong magretiro ang mag-asawa. Dahil bata pa si Jasmine ay wala itong inaalala sa buhay kundi ang mag-aral at enjoyin ang pagkabata. Kahit na mayaman ng mga Sandoval, hindi nila pinalaki ang mga anak kagaya ng ibang mga kakilala sa alta syudad na sagana sa luho at karangyaan. Isa ang pamilya nila sa mga mayayaman sa bansa, ngunit bibihira lamang kung sila ay magdaos ng mga engrandeng selebrasyon. Minsan din lamang sila magpaunyak ng mga interviews dahil mas gusto nila ng tahimik na buhay. Para kasi sa mag-asawa ay mas gusto nila ng payak at intimate na pagsasalo hanggat maaari. Minsan lamang silang magkita-kita kaya mas gusto nila na sila lamang. Gaya na lamang ng kaarawan ni Luz, nag-dinner lamang sila sa garden ng mansyon nila sa Tagaytay kasama ang mga piling-piling bisita. Tanging mga malalapit na kaibigan at kapamilya lamang ang nandoon. Luz, nasan si JP? Puna ni Jose. Is he late or is not coming at all? Darating iyon, alam mo naman ang traffic papunta dito. Kahapon pa siya nakarating sa bansa, saan ba kasi siya dumiretso at hindi pa dito? Bulong nito sa asawa. Hindi nila napansin na nasa malapit lang pala si Anton at nakikinig sa kanilang pribadong usapan. Anak ito ng kapatid ni Jose. Nasaan pala si JP, Tito Jose? Tanong ni Anton. Pinsang buo ito ni JP. Don't tell me he missed his own father's intimate birthday celebration. Minsan ka lang mag-birthday, Tito, and your only son couldn't even have the decency to attend it? Ano bang mas importante kaysa sa araw na kapanganakan ng taong dahilan ng existence niya? Panunodyo pa nito. Maybe my day in some trouble choosing the right dress for the night and prom. As usual, wala kang pinipiling panahon para siraan ko. Well, good to see you too, bro. Iho, you're here! Bungad naman ni Luz. Napansin nito ang babaeng kasama ng anak at napaismid ito. I see you wrote a plus one. I specifically told you that this dinner was meant to be intimate. Sino siya? Agad namang nagpakilala ang babae. Hi, tita. I'm Venus. I'm JP's girlfriend. No, ma. Venus is a friend I see on a regular basis. In short, she's a vertical. Pagtutuwid ng may edad ng babae sa anak. Venus, tama? You look familiar. Hindi naman balat sibuyas ang babae kaya hindi niya pinansin ang pasimpleng tirada ng ina ni JP sa kanya. Yes po, tita. Nakikita niyo po siguro ako sa mga commercial sa TV at print ads. Aspiring model. I don't want to be rude pero tignan mo naman. Puro pamilya at malalapit na kaibigan ang nandirito. Alin man doon ay hindi ka pasok, kaya makakaalis ka na. Show her the door, JP. Pagkatapos pa nito, naging tahimik ang kapaligiran. Lahat ng mga bisita ay natuon ang pansin sa nagaganap na komosyon sa pagitan ng mag-ina. Tumayo na si Jose Sandoval mula sa kinauupuan para patigilin ang mag-ina. Dahil nagsimula nang kumuha ng kanya-kanyang cellphone ang mga bisita at hindi nila mapipigilan ng mga ito para kumuha ng video at i-share sa buong mundo. Ang mundo ng mga alta ay hindi lamang basta kayamanan at karangyaan. Kahit na magkakamag-anak pa sila, ang tingin ng bawat isang pamilya sa ibang pamilya ay kompetensya at ang pagbagsak ng iba ay labis nilang ikakatuwa at ikakaangat. Inakbayan na lamang ni Jose ang anak at giniya palayo. JP, just do what your mother wants para wala tayong iskandalo. Please, pagbigyan mo na ako. Birthday ko ang araw na ito. Alright.
Napabuntong hininga na lamang si JP sa hostesyo ng ama at hinatak na papalayo ang babae. Let's go, Binis. Ipapahatid na lang kita sa driver pabalik ng Manila. Transfer cash na rin sa account mo for all the trouble. Just DM me for the details. Unbelievable, JP. Ang usapan natin, I can spend the night here sa Tagaytay State niyo. Narinig mo naman si Mami, di ba? Ayaw niya. Madiin niyang sabi sa babae. But JP, I told my friends I could take Instagram photos here. Reklamo nito hanggang sa makarating sila sa bungad ng mansyon ng mga Sandoval. Napakunot ang noo ni JP sa narinig mula sa babae. You told them what? Tila nagulat ang babae sa biglang pag-iinit ng ulo ng lalaki. Maging ang paghawak nito sa braso niya ay humigpit. JP, nasasaktan ako. You wanted to be here para lamang maipakita sa mga kaibigan mo na kasama kita at nandito ka sa Sandoval State? Yun ba, Binis? Tama ba ang pagkakaunawa ko? Well, yes. My social media will prove isa kang Sandoval at hindi ka basta-bastang Sandoval lang. You are set to inherit everything. Dating you will post my social media presence at Alex, halika dito, pakibilisan please. Tawag ni JP sa driver na nakaabang lamang sa loob ng sasakyan. Kabisado na ng driver na ito ang susunod na mangyayari. Matagal na ito sa mga Sandoval, kaya alam niya ang magiging reaksyon ng batang amo sa mga babaeng kagaya ng kasama nito ngayong gabi. Sir, iatid mo na siya saan man siya nakatira. I think 30,000 pesos is more than enough for her cheap outfit and makeup. Ipapasok ko sa e-wallet mo, Alex. Ikaw na bahalang mag-withdraw. Pakisabi na din na i-delete na ang phone number ko sa telepono niya. Make sure of it, Alex, or you can say goodbye to your job. Umalis na ito agad pagkatapos ng mga bilin sa taga-maneho. Hindi na nito pinag-aksayan pa ng panahon ang magandang babaeng kanina lamang ay tila isang ahas na nakapulupot sa mga bisig nito. Okay, sir. JP, you can do this to me. Miss, nagawa na po ni Sir JP. Tara na, para hindi ako umagahin sa daan. Yaya pa ni Alex sa babae. Halika na, bago ka pa ipahabol ni Sir sa mga Doberman dyan sa loob. Doberman? May mga aso kayo dito? Oo naman. Bukod sa gwardya, may mga aso kaming gamit para sa dagdag na seguridad. Nako, mahal pa naman magpagawa ng mukha ngayon. Pananakot pa niya. Ikaw din, akin lang naman, concern ako sa ganda mo. Siguradong matatagalan bago maghilo mga sugat galing sa lapa ng mga aso. Dito pa lamang natakot ang babae at agad na sumunod sa driver papuntang sasakyan na naghihintay sa kanya. Palibhasa ay may mga kumakalat nga namang chismis na ang mga Sandoval ay may pagkabayolente. Bagamat hindi naman napapatunayan. Ngunit para sa babaeng kasama ni JP kanina, mas mainam na ang mag-ingat. Maituturing niyang kapital ang ganda at hubog ng katawan para makapangmingwit pa ng mga lalaking ibibigay ang lahat ng luho ng katawan niya. Nairaos naman ang simpleng dinner para sa kaarawan ni Jose Sandoval, ngunit hindi maitatangging naging sentro ng mahinang usap-usapan ang naging unwanted guest kanina. Nang makaalis na ang mga bisita ay tsaka pa lamang hinarap ni Luz ang anak na nagpahangin na sa beranda ng kanilang malaking bahay. Not now, ma. Ngayon lang ako umuwi at namiss ko ang Tagaytay skyline. JP, I am sorry sa nagawa ko kanina. But you know, I can smell a cold tiger from a mile away. Ma, tapos na yun. And Venus is gone. For good kasi she's only seeing me as a cloud. May pagkadismaya sa boses ng binata. Are you disappointed? To be honest, medyo. 30 na ako, ma. And all the women I dated have one thing in common. They're with me because I am a Sandoval. At first, na-enjoy ko pa yung mga ganong setup. But I want to have something that's not associated with the family money and influence. Gusto ko din naman maging maligaya, ma. I want a love like yours and Papa. Natawa ng bahagya si Luz.
Hindi naman kasi siya galing sa isang mayamang pamilya at hindi din naging madali ang kanilang kwentong pag-ibig ng asawang si Jose. Ngunit iba na ang panahon ngayon at mas mayaman na sila ngayon. Ang pag-iibigan nilang mag-asawa ay maituturing na you and me against the world dahil hindi rin sumang-ayon ang mga magulang ni Jose dati sa kanilang relasyon sa pag-aakalang pera lamang ng anak ang habol ni Luz noon. Makalipas ang 30 taon ay hindi inakala ni Luz na siya din ang maharap sa sitwasyon na ngayon biyanan na niya. Nag-aalala din siya sa kung sinong babae ang mapipili ng anak bilang nobya at kalaunan ay asawa. Hindi na din sila bata at gusto sana nilang makalaro at maalagaan pa ang magiging apo galing kay JP. Kaya naman, lalong naging mapamatsyag at matikulosa si Luz sa mga babaeng nakakasama ng anak. Ang modelang dinala ni JP kanina ay pangatlo sa dami ng babaeng nakadate nito na nadala ng anak sa isang family gathering. Lalo ng 3 ay nakilatis ni Luz kahit wala pa mang sinasabi ang mga ito sa kanya. Naiintindihan ko, anak, pero hindi nakukuha ang ganong klase ng relasyon overnight. Pasensya ka na at overprotective ako. Mahal ko kayo ni Jasmine at ang kapakanan niyo ang laging nauuna para sa akin. Alam ko yun, ma. I have never questioned your love for us. Lumapit si JP sa ina para yakapin ito. He meant every word he said. Hindi naman niya masisisi ang ina kung bakit ganito ito. Sa kanyang mga balikat, nakaatang ang malaking responsibilidad bilang bagong CEO ng Sandoval Construction. Malaking kumpanya ito at kung magkakaroon man siya ng katuwang sa buhay, nararapat lamang na ang babaeng ito ay dapat maging malaking bahagi ng support system ng buhay niya. Huwag mo nang isipin yan, ma. I always take your favorite quotation at heart. Alin doon? Yung behind every successful man is a strong woman. Maniwala kayo hindi. Ready na ako, ma. I just need the right woman. Melly! Melly! Minulat ni Melly ang mga mata. Puyat siya. Hindi lang basta puyat ang estado niya. Puyat na puyat dahil kinuha niya ang ship ng nag-absent na service crew kagabi. Ang balak niya pagdating ng bahay ay matulog ng walang istorbo bago ang regular shift niya. Walang tao! Sagot niya. Melly, lalabas ka ng kwarto mo o ako ang papasok? Sabi ulit ng taong nasa labas ng kwarto niya. 1, 2, papasok na ako. Eto na nga. Agad na bumangon si Melly kahit ang bigat-bigat pa ng katawan niya. Ring naman, kakauwi ko lang eh. Paano na ako matutulog niyan? Nawala na, lumipad na yung utak ko. Reklamo niya habang kinakamot ang mahabang buhok na sabog galing sa paghiga. First and foremost, it's Cheryl, not Erin. Inabot ito ang isang take-out coffee kay Melly bago ito tuluyang pumasok sa maliit na inuupahang kwarto nito. Secondly, magpapasalamat ka sa akin pagkatapos kong bulabugin ang tulong mo, my friend. Talaga ba? Oo nga, naupo ito sa kama niya. Kailan ka pa huling nagpalit ng bedsheet? Medyo amoy homo-sapiens na siya, friend, ha? Palit-palit din pag may oras. Try mo maglaba. Ay nako, kung nagpunta ka lang dito para i-bash yung mga tambakong nabahan, pwede ka na umalis. Habulin ko ang antok ko, baka mareremedyohan pa. So, eto na nga. Di ba mas bet mo yung trabaho na mas malapit sa course mo? Ano ngayon ulit? Architecture, Ereng. Bilisan mo na antok na ako eh. Wala talaga ako sa mood para makipagbardagulan ngayon. Totoong antok na siya at 2 Ereng na ang nakikita niya. May hiring sa Sandoval Constructions. Di ba to nagtatrabaho si Pudra? So ayun, office clerk nga lang pero mas malapit na yon sa drawing kaysa sa pagsiserve mo sa fast food chain. Ang akin lang naman baka gusto mo. Tsaka mas malaki ang sahod kaysa naman dyan ka. Aba, konting kembot mo na lang ay baka mamit mo na ang lumika sa buong mundo. 1 taon na buhat ng magtakbo sa kursong architecture si Melly o Melibet Cabaya Cruz. 25 at panganay sa 4 na magkakapatid. Tubong-tugiga raw si Melly ngunit sa Davao na naninirahan kasama ang tiyahin na kapatid ng ina.
Ang tiyahin niyang ito ang siyang tumulong kay Melly para makapagtapos, ngunit sa kasamaang palad ay ginawian ito ng buhay bago pa man siya magkapamarcha. Hindi na siya pwedeng manatili sa bahay ng tiyahin dahil medyo may kalikutan ng kamay ang napangasawa nito. Kaya para sa sariling kaligtasan ni Melly, naghanap siya ng boarding house. Habang nag-aaral sa pang-4 na taon niya sa kolehiyo, pinagsasabay niya ang pagtatrabaho para masuportahan ang sarili, pati na rin ang mga kapatid sa Tugigaraw. Wala na siyang tatay, kaya sa mga balikat na niya nakapatong ang responsibilidad kahit hindi naman ito gusto ng nanay niya na nagbebenta ng gulay sa palengke. Kung may pagkakataon para mapagaan ang trabaho niya at mabigyan siya ng sapat na panahon para mag-aral at makapagpahinga, agad itong susunggaban ni Melly. Parang nawala ang lahat ng antok niya sa katawan sa narinig. Palabiro at makulit lamang si Ering, pero hindi ito sinungaling at lagi itong supportive sa mga ganap niya sa buhay, lalo na kung pagkakakitaan niya ito. Bukod pa doon ay isa itong guro sa elementarya. Good news nga yan. Text mo nga tatay mo, sabihin mo tanggalin na yung nakapaskil doon sa labas ng opisina ng Sandoval Constructions. Nye, bakit naman gagawin ni tatay yon? Akong natute, para sa akin ang trabahong yun. Nararamdaman kong nakatadhana sa akin yung trabahong yun, Ering. This is it, the start of my career. Thank you. Niyakap nito ang kaibigan sa sobrang tuwa. Agad namang kumalas si Ering mula sa mahigpit na yakap ng kaibigan. Naiinitan kasi ito dahil isang maliit na ceiling fan lang ang nagsisilbing hangin sa maliit na kwartong iyon. Kapag sumahod ka, bumili ka naman ng electric fan ha. Yung tunay ha, hindi yung cliff fan galing China. Oo na nga, wala pa nga eh. Ano-ano nga ang pinapabili mo? Mamaya, malasin ako. Teka uy, alam ko na, di ba sa malapit lang ang main office nila? Malalakad ko lang if ever shoot sa banga ang resume ko. Oo, di ba? Double kill. Nakatipid ka pa ng pamasahe. Yung ipapamasahe mo, ipambili mo ng electric fan. Tsaka malay mo, doon mo mamit ang lalaking magpapatibok sa natuyot mong puso. Nawala ang mga ngiti sa labi ni Melly. Ay, grabe siya. Tuyot talaga. Yes naman. Sige nga, kailan ka huling nagka-love life? Kailan ka huling kinilig puwera sa pag-ihi? Sige nga, sagot. Alam mo namang priority ko ang mga kapatid ko. Mahina niyang sagot sa pangbubusta ng kaibigan. Si Ering ay happily in a relationship sa nobyo nitong teacher din at malapit na silang ikasal. Samantalang siya, ni nobyo ay wala. Hindi naman ako maselan kaso busy ang schedule ko kakabanat ng buto. Kaya nga NBSB, may choice ka. Baka pumasok ka pa ng kumbento pag hindi ka pa ng kajowa ha. Besides, sure ako na makukuha mo yung trabaho doon. At sure ako na doon mo makikita ang true love mo. Malay natin, foreman, o mason, o architect doon. O baka yung may-ari mismo. Yung manifest na natin, hindi mo sure. Sabi nila malakas daw ang manifestation. Gaga, wala akong balak maging kabit. For sure, matanda ng may-ari. Sa totoo lang, basta hindi ako sasaktan, Ering, okay na ako doon. Sus, basta balitaan mo ko kung may poging bet ka doon ha. Aalis na ako, binalitaan lang kita ng personal. Nasa messenger mo na yung address at date and time ng interview. Ipasa mo sa email ko yung resume mo para ma-print ko sa school. Klase pa ako eh. Idadaan ko mamaya, tapos sama ka sa amin ni Mike. Food trip tayo. Wala man siyang kapatid na babae. Binigyan naman siya ng sobrang kalog na kaibigan at maituturing na din niyang kapatid. Napangti na lamang si Mary habang kinakawayan ang papalayong kaibigan sakay ang scooter nito. Malilate na si Ering sa eskwela pero inuna pa din siya nito. May pakapi pa. Chinek niya ang messenger niya at nakita niyang sa makalawa na pala ang interview ng mga interested applicants. Para kay Melly, jackpot ngang maituturing kung magkakatrabaho siya doon. Ang maititipid sa pamasahe ay maidadagdag niya sa ipinapadala sa mga kapatid. Tiyak din niyang matutuwa ang ina. Matutulog muna siya, puyat pa rin siya pero masaya na. Kinaumagahan sa Sandoval State, nagmamadaling umalis si JP. Nasa bungad na ng pintuan ng driver na si Alex.
May bitbit itong travel bag at ang kanyang laptop. Hindi naman ito bihis na bihis. Naka-walking shorts at crocs at regular t-shirt lang ito. Ngunit halatang paalis dahil may shades na ito. Sa sobrang pagmamadali ay hindi nito napansin ang kanyang ina nang bumaba sa hagdan mula sa second floor. "Huh? Where are you going, JP?" Sita ni Luz sa anak. "Hi ma, gising ka na pala." Gulat na gulat si JP. "Yes, naglalakad-lakad na ako sa umaga. Kung gusto kong maghabol ang mga future apo ko, I should stay fit. But you haven't answered my question. Saan ang lakad mo? Mukhang paalis ka yata na." "Ma, Alex had this weird idea last night nung nag-inuman kami." Panimula niya. "At first, I thought it was crazy and stupid, but it actually made sense when I think of it." "Alex? Who?" "The driver. Yung nagdadrive parati sa akin." Nasapu ni Luz ang noo. "Diyos meo! First you bring a gold digger and now you take an advice from Alex? What's next?" "I don't know. Maybe a girlfriend who will not be after my money and your grandkids shortly after." Dagdag na biro pa niya sa ina na hilakbot sa mga pinagsasabi ng anak. "Relax ma. He's got a point. Kung hirap akong makahanap ng tunay na pag-ibig dahil ako si JP Sandoval, maybe I can find love if I pretend to be someone else. It's brilliant. Malalaman ko kung tunay ang pagmamahal na iyon, kung mahal niya pa rin ako when the one thing that woman was after me all the time is out of the picture." Panandaliang nanahimik si Luz. Nakita niya ang punto ng anak dahil iyon din ang ideyang gusto niya sanang imungkahi sa anak. Naunahan lang siya nito. Natutuwa siyang malaman na pareho sila ng anak ng takbo ng pag-iisip. "I see. Nasaan ba si Alex?" "Oh, he's right there outside. Teka. Ma, huwag niyo na sanang pagalitan ng tao. Sa lahat ng mga kaibigan ko, siya lamang ang pinakatotoo." "Oh, so you consider him as a friend?" "Opo. Kaya nga naisip kong sumama sa kanila." "Where exactly?" "Davao ma. May branch tayo doon kaya aasikasuhin ko na din ang mga projects doon while I am there." "But you said you're going to pretend not to be JP Sandoval. Something does not add up." "Iho, papaano mo patatakbuhin ang Davao office kung gusto mong malaylo?" Napangiti ng ubod tamis si JP. Never in his wildest dreams na inakala niyang gagawin niya ito. Pero para kay JP, handa siyang makilala ang babaeng magpapatino sa kanya. Gusto na niyang magkapamilya. Kaya lang naman siya lumalabas at gumigimik at kung kani-kanino nakikipag-date ay para makita na niya ang babaeng hindi na siya kailangan pang kausapin ng masinsinan dahil siya na mismo ang magbabago para dito. Handa siyang gawin ang lahat ng iyon para sa babaeng iyon. "Don't worry ma, I got this. I'll update you when I get there. Hiramin ko muna si Alex." Sagot ko na siya. "I don't like na hindi ka na sana magpapaalam sa amin ng papa mo kung hindi ka pa nahuli. Magte-text naman ako ma. I will send you a message. Baka hanapin mo pa ako eh. Don't worry, I will be careful. Pagbalik ko may mamanugan ka na. I love you." At yun nga ang ginawa ni JP. Dumating sila ni Alex sa Davao at agad na tinignan ang mga paupahan na malapit lang sa opisina ng Sandoval Constructions. Ang plano nila ay dalawin ang relatives ni Alex sa Sabado at Linggo. Okay naman ang nakita nila sa isang social media marketplace. Isa itong paupahan o boarding house na may maliit na kusina at banyo. Sa tingin niya ay area talaga ito ng mga nangungupahan dahil malapit sa business district ng Davao City. Matabang babae ang landlady at mukhang mabait. "Ano nga ulit ang mga ngalan niyo?" "Ay, pangalan pala yun sa Tagalog. Sorry, bali-baliktad Tagalog ko ha. Alam niyo naman mga Bisaya." "Okay lang po Ate Merna. Ako pala si Alex at ito po si Boss JP po. JP Santos." Mabilis na sinalo ni JP si Alex bago pa ito madulas. "Yun po pangalan ko. JP Santos, Ate Merna." "Meron ka mang kamukha kasi yung sikat na anak na mayaman sa mga magazine na..." "Talaga po?
kahawig lang siguro, JP Santos po pangalan ko. Parehas lang po ng initials ng first name. Di ba Alex? JP Santos ako. Oo, JP Santos po. Sakay naman ni Alex. Sa bagay, yung pamangkin ko nga, kamukha ni Whitney Houston. Pero di naman singer, yabang kaayo kumukanta. O sige, kunin niyo ba? 3K to tagad buwan ha. 1 month advance, 1 month deposit. Ang tubig dahil shared, 200 each. Ang kuryente naman, 400 kada unit. Kung na-IRR, TV, mag-plus lang ako ha. Mahal kasi kuryente tapos may mga tindahan naman sa malapit at bintahan ng ulam kung tamad kayo magluto. Wala na po bang bawas yon? Alex, okay na. Babayaran ko na po ngayon Ate Merna. Pati po kuryente at ilaw. Inagutan niya ng 6K ang babae. Ay, wala ako sukli. Paano man to? Okay na po. Keep the change. Matabang babae ang landlady at mukhang mabait. Ano nga ulit ang mga ngalan nyo? Ay, pangalan pala yun sa Tagalog. Sorry, bali-balik ng Tagalog ko ha. Alam niyo naman mga Bisaya. Okay lang po Ate Merna. Ako pala si Alex at ito po si Boss JP po. JP Santos. Mabilis na sinalo ni JP si Alex bago pa ito madulas. Yun po pangalan ko. JP Santos, Ate Merna. Meron kamang kamukha kasi yung sikat na anak na mayaman sa mga magazine na... Talaga po, kahawig lang siguro, JP Santos po pangalan ko. Parehas lang po ng initials ng first name. Di ba Alex? JP Santos ako. Oo, JP Santos po. Sakay naman ni Alex. Sa bagay, yung pamangkin ko nga, kamukha ni Whitney Houston. Pero di naman singer, yabang kaayo kumukanta. O sige, kunin niyo ba? 3K to tagad buwan ha. 1 month advance, 1 month deposit. Ang tubig dahil shared, 200 each. Ang kuryente naman, 400 kada unit. Kung na-IRR, TV, mag-plus lang ako ha. Mahal kasi kuryente tapos may mga tindahan naman sa malapit at bintahan ng ulam kung tamad kayo magluto. Wala na po bang bawas yon? Alex, okay na. Babayaran ko na po ngayon Ate Merna. Pati po kuryente at ilaw. Inabutan niya ng 6K ang babae. Ay, wala ako sukli. Paano man to? Okay na po. Keep the change. Nagulat ang babae pero umiling. Ay hindi, balik man ako bukas. Bigay ko lang sukli. Mas kailangan niyo ang pera na ito. Kasi nag-start pa lang kayo. Bukas na ito susi. Kayo na bahala. Matapos ibigay sa kanila ang susi at makaalis na ang kanilang landlady, ay sinipat-sipat ni JP ang maliit na lugar ng pagsishera nila ni Alex. Hindi siya sanay sa ganoon. Maliit, masikip at walang gamit bukod sa isang double deck at lamisang kahoy na may kapares ng bangkong mahaba na gawa din sa kahoy. Alex, where can we buy a fridge and a smart TV? And a bed? Teka. Akala ko ba gusto mong magpanggap na hindi ikaw si JP Sandoval? Oo nga. Aba, hindi pwede ang magarabong lifestyle. As a working class community tayo, sir. Dapat ganun din tayo. Hindi pwedeng namimigay ka ng pera. Baka matokan tayo dito eh. Kapag may binili ka, dapat kunin mong sukli. At hindi din uso ang QR code o swap sa tindahan. Cash tsaka hindi libo-libo, tig-100 at barya lang. May point ka, Alex. Dapat nga maglaylo ako sa expenses. Kaya ikaw mag-handle ng pera natin. Sasabihin nating magpinsan tayo. Inabot ni JP ang wallet kay Alex. Teka, bakit ako? Mas marunong ka sa akin sa buhay nito. Dodoblehin ko sahod mo. Hindi ako magagalit kung paghihigitan mo ko. Sir naman eh. Napakamot ito ng ulo. Ang usapan kasi, sasamahan lang kita dito. Tapos pwede ko bisitahin mga magulang ko. Bakit naman ganito? Nagre-reklamo ka ba? Hindi po. Maagap nitong sagot sabay kuha ng matabang wallet ng boss. Sabi ko nga ako magbabudget at papagalitan kita pag nag-astang mayaman ka. Tumango si JP. Isa sa mga bagay na gusto niya kay Alex ay ang pagiging kuwela nito. Bawat oras na kasama niya ito ay puro lang tawanan.
Kahit yata isang boting bear at corning joke ay masaya na ito. Hindi namang hamak na mas masaya siya kasama ito kaysa sarili niyang mga pinsan na hindi makainom kung hindi mahalang inumin at walang mamahaling pulutan na kasama. So, hindi tayo bibili ng ref kahit maliit? Mainit, JP. Tara, bili tayo tsaka mga gamit na din dito. Magastos kapag sa labas lang tayo kakain. Teka, gaano ba tayo katagal dito? Kung mabilis lang naman, as long as it takes to find that girl. Kung wala siya dito, we move on to another branch. That way, nagtatrabaho pa din ako kahit hinahanap siya. Alak ka, mukhang seryoso ka nga magkanobya. I am Alex. Paano mo naman malalaman kung siya na yung babaeng hinahanap mo? Walang isinagot si JP sa kaibigan dahil sa totoo lang, hindi din niya alam kung papaano nga niya makikita ang babaeng hinahanap niya. Wala naman kasi siyang checklist na makukonsulta. Kung noon ay mata ang ginagamit niya para kumilatis ng babae, ngayon ay hahayaan niyang ang puso niya ang gumabay sa kanya. Brusko man siya kung titignan, may bahagi ng pagkatao ni JP na isang hopeless romantic. Deep inside his heart, he knows that this is the right time at nasa tamang lugar siya. Tila may kung anong pwersa ang humihila sa kanya sa Davao at tadhana na ang gumagawa ng paraan para mapunta siya dito. Maagang gumising si Melly para sa interview niya. Wala na sa kanya ang resume niya dahil ibinigay na ni Ering sa tatay para mapasa na sa HR ng Sandoval Constructions. Gusto kasi masiguro ng kaibigan na hindi siya aatras sa oportunidad na iyon. Ang tanging kailangan niyang dalhin ay ang mga credentials niya at dala din niya ang portfolio niya in case na tanungin siya kung tunay ngang maalam siya sa architecture. Para kay Melly, kahit clerical job ang kanyang ina-applyan ay dapat na mapalawak din ang kaalaman niya habang kumikita siya doon. Kumakalam ang sikmuran niya at ayaw naman niyang magluto sa botany ng kalan dahil nailabas na niya ang isusuot para mamaya. Nakaplan siya at nakahanger na din ito, kaya yahe kung mangangamoy itlog siya. Nagpapasyahan niyang lumabas para bumili ng makakain. Sa bakery siya nagpunta. Pandesal po. Pandesal din po. Sabi ng lalaking halos kasabayan lang niyang dumating. Napatitig si Melly sa lalaki. Kahit na maaga pa ay mukhang mabango na ito. Halatang kagigising lang ito dahil magulo pa ang buhok. Imposible ding nakaligo na ito dahil may bahid pa ng gaan ng braso at gwapong mukha nito. Nasisiguro din niyang bago ito doon dahil sa loob ng 1 taon niyang paninirahan sa lugar na iyon ay kabisado na niya ang mga mukha ng mga taga roon. Nagulat pa si Melly nang hampasin ng masungit na tindera ang istante. Sabi ko, wait lang kayo mga 5 minutes kasi hahanguin pa yung pandesal. Ang aga-aga niyong nagmo-moment yan, doon kayo sa mga mesa at upuan para maka-order din ng iba. Ilan ba sa inyo? Sa 10 sa akin. Namumulang sagot ni Melly at daling-daling naupo sa gilid. 20 sa akin, miss. Sabi naman ng lalaki. Halos pagpawisan si Melly sa kaba dahil sa tingin niya ay sa kinauupuan niya papunta ang lalaki. Kadalasan naman kasi ay mabilis niyang naitataboy ang mga lalaking may intensyong nakipagkilala sa kanya. Ngunit bakit ngayon ay tila may bolang nakaharang sa lalamunan niya? Alam niya na kung sakaling gugustuhin ng lalaki, nagugulin ang 5 minutong paghihintay para sa almusal ay hindi niya ito itataboy. May kung ano sa lalaki na pakiramdam niya ay gusto niya. Hay! Nagpalingon-lingon pa si Melly para siguruhin na siya nga ang kinakausap ng gwapong lalaki. Ako? Tumawa ito na para bang nahihiya din. Yeah, unless may nakikita kang hindi ko nakikita. Nalaki lalo ang mga mata ni Melly. Hoy, huwag ka naman mag-joke ng ganyan.
Matatakutin pa naman ako. I was just kidding. Ikaw ang kinakausap ko. Pwede bang umupo? Hindi sa tabi mo, sa tapat na upuan. Hindi ko kasi dala phone ko kaya kailangan ko makipag-usap kapag ganito. Paliwanag pa nito. Same, bago ka dito ano? Paano mo nasabi? Ngayon lang kasi kita nakita. May katagalan na din kasi ako nangungupahan dito. Kaya medyo kabisado ko na kung sino ang taga rito at bagong salta. I see. Ako nga pala si JP Santos. Inintay ni JP na sabihin din ng babae kung anong pangalan niya, ngunit wala itong sinabi. Oh, okay, don't worry. Hindi naman ako masamang tao. And you can make up a fake name kung ayaw mong sabihin ang tunay mong pangalan. Hindi naman sa ganoon. Hindi lang ako sanay. Pandesal niyong dalawa. Sigaw mula ng malditang tendera. Kukuhanin niyo ba o hindi? Ibibigay ko to sa iba. Nang madaling kunin ni Melly ang pandesal niya at agad din siyang umalis. Kinakabahan siya, yung parang matatain na hindi niya alam. Sa unang pagkakataon ay parang naubusan siya ng sasabihin sa kausap. Nang makarating siya sa inuupahan ay agad niyang tinitigan ang sarili sa salamin. Pulang-pula siya. Hindi naman siya mistisa para mamula at lalong hindi pa mainit ang araw. Focus girl, may interview ka today. Priorities before boys. Si JP naman na makarating sa unit nila ni Alex ay pasipul-sipul pa. Here's your pandesal, Alex. Aba, mukhang dapat ay ikaw ang pinabibili ko ng pandesal habang nandito tayo ha. Parang may something sa bakery. Maganda ba ang mga tindera nila? Alex, napuno ka ng sungit mga tindera doon. Bakit kaya ganun? Laging galit mga tindera ng tinapay, no? Napaupo na sa lamesa si JP. Nasa isip pa din niya ang babaeng nakita kanina. Maganda ito kahit walang makeup. Yung tipong bare face pero iba ang datingan. Morena at pinay na pinay ang itsura. Makinis din ang balat nito dahil naka-shorts at sandong hindi bastusin. Ang buhok nito ay nakapusod at hindi niya malaman kung gaano ito kahaba. Pero nasisiguro niyang hindi pa ito nakukulayan at para bang gusto niya itong hawakan para malaman kung gaano ito kalambot. Napahiyaw siya sa sakit galing sa pagpitik ni Alex sa kaliwang tenga niya. Aray! What the hell, Alex? Kanina pa ako nagsasalita dito tapos wala ka naman palang naririnig. Nanuno ka ba? Ha? Ganun ba? Sorry, my mind was elsewhere. Pag-amin niya. I saw this girl. Madami talagang babae dito, JP. Kung maganda man yan, sinasabi ko sa'yo. Mas madami ka pang makikita habang nandito tayo. She's different, Alex. Halika na, gutom lang yan. Tumawag sa akin si Roberto, yung namamahala sa Sandoval Construction dito. Kanina ka pa daw niya tinatawagan. Gusto daw niya malaman kung anong oras ka darating. At kung tuloy pa daw ba yung plano mo. Anong plano ba yan? I told him to give me a job in the office. Hindi as a boss. Sinabi ko din na he should treat me like an employee dahil doon nakasalalay ang promotion niya. Roberto is an ambitious man. Gagawin niya ang lahat. Even kiss my fucking ass to get the promotion na ilang taon na niyang tinatrabaho. Tahimik na nilang kinain ang simpleng almusal na inihanda ni Alex. Masasabi ngang umaayon ang panahon kay JP at isang malaking tulong sa kanyang misyon si Alex. Kung wala ito ay baka lahat ng ito ay imposible. Masasabi niyang tama ito, malaki ang Davao at maaaring napakaraming babae dito. Pero bakit ang babaeng sa bakery kanina ang nakakuha ng kanyang atensyon ng walang kahirap-hirap? Kabado si Melly. Prepared man siya pero hindi pa din maalis sa katawan niya ang mag-overthink. Ito ang unang beses na mag-a-apply siya gamit ang kursong napagtapusan niya. Nag-OJT naman sila dati pero hindi ito kagaya ng pagiging isang empleyado talaga. Hindi niya siguro matatanggap kung marereject siya. May 4 na kasabayan siya sa interview at mukhang umaapaw ang confidence ng kapwa niya aplikante.
Pinakintay muna sila sa isang waiting room. The aircon naman ito. Pero talagang pinagpapawisan si Melly. Kagabi bago matulog ay pinagdasal niya na maging maayos ang takbo ng interview niya. Kaninang umaga ay nagdasal ulit siya. Nasa sulok lamang siya at hinihintay kung anong oras magsisimula ang interview. Kanina pagdating niya ay nakita niya ang tatay ni Erin at sinabihan pa siya nitong kayang-kaya niya ang interview. May kasabay silang isang babaeng napakaganda ng postura at halos lumuwa na ang kaluluwa. Nahawakan tuloy ni Melly ang sariling botones sa bandang dibdib. "Hey you," sita kay Melly ng babae. "Ako? Ikaw nga, ang samang makatitig ah. Aplikante ka din ba?" "Hindi naman kita tinitingnan," paliwanag ni Melly. Hindi siya mahilig sa away, pero hindi din siya ang tipong hahayaan na lang ang sino mang magtangkang apihin siya, lalo na kung wala naman siyang ginagawa dito. "Nandito nga lang ako sa sulok eh. Na-intimidate ka ba sa akin?" "Hala, bakit?" "Kasi pagpasok ko sa pintuang yan, sigurado ako na ako ang pipiliin ng boss dito. Tingnan mo naman ang mga itsura niyo sa itsura ko. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayo at matulog dahil sa akin na ang trabaho nito." "Bakit naman namin gagawin yun? Patas kaming nagpasa ng application dito," sagot ni Melly. "Kung sigurado kang ikaw nga ang kukunin gaya ng sabi mo, edi congrats. Pero wala pa naman kaya patas ang laban." Nagtanguan ang mga kasama nilang aplikante sa mga sinabi ni Melly. Sang-ayon sila sa sinabi ng dalaga at hindi sila basta-bastang magpapatinag sa kasamang aplikante. Yun nga lang ay hindi din naman nagpaawat ang babae. Tumayo pa ito at pumwesto sa harapan nilang apat, lalo na kay Melly. Tinitigan ito si Melly mula ulo hanggang paa at ngumisi. "Sa tingin mo, papasa ka? Mukha kang pupunta ng prayer meeting." Binawian naman ni Melly ng tingin mula ulo hanggang paa ang babaeng nanlait sa kanya. Nakabihis lang ito ng maganda at may mamahaling aksesoris. Pero di hamak na mas maganda si Melly dito. "Miss, wala akong balak makipag-away sa'yo. Pero ikaw tong kating-kate na may makabanggaan. Sige, pagbibigyan kita kasi sabi ng nanay ko masama daw magdamot. Gusto mo ng atensyon eh. O ito ang suot ko. Mag-a-apply kasi ako ng trabaho. Eh ikaw, sure ka bang hindi bar ang pupuntahan mo? May alam ka ba na architecture talaga o alam mo lang ay mag-add to cart?" Lingid sa kaalaman ng mga aplikante, ang opisina ng Sandoval Construction ay may one-way mirror at naririnig ang kung anumang pinag-uusapan sa loob. Maaga pang nandoon si JP at Alex. Nauna pa sila kay Roberto na may iniasikaso sa deliveries ng material sa likod ng building. "Ang angas ng isa," sabi ni Alex na tila tuwang-tuwa sa nakikita. "Kanino ka pupusta, JP?" "Alex, siya yung babaeng nakita ko kanina sa bakery. Nandito siya. Dali, hanapin mo ang mga files ng mga aplikante. I need to know her name. Everything about her." Parang batang na-excite si JP. "Teka, bawal yun di ba? Baka pagalitan tayo ng boss dito." "Gago, ako ang may-ari ng kumpanya." "Ay, oo nga pala, sorry naman." Nagbandali na si Alex para hanapin ang files ng mga aplikante. Nang makita ang hinahanap, ay agad naman niyang inabot ang application ni Melly kay JP. "Minsan talaga nakakalimutan kung ikaw pala ang may-ari. O ayan, maganda sa picture pero mas maganda sa personal. Melly Cabaya Cruz, 25, single, at architecture graduate." Agad kinuha ni JP ang cellphone niya at pinicturan ng application ni Melly. Sakto namang dumating na si Roberto. Sa kabilang pintuan ito dumaan dahil alam nitong may mga aplikante sa kabilang kwarto. Nagulat pa ito nang makita ang may-ari ng kumpanya na nakamaong na pantalon at t-shirt lang. "Sir JP,
I am so sorry, mas nauna ka pa sa akin. It's okay, Roberto. Remember what I told you. I'm one of your staff from now on. Please drop the sir. Paalala niya dito. Yes, JP. Nakita nito mga aplikante. Ready na pala sila. Sasamahan mo ba ako sa pagsala ng mga bago? No, I am your employer, remember? How many are we hiring? 2, JP. Hire everyone except the woman who looks like she's going to the bar. I've seen and heard enough. She's going to be a trouble and an asset to this company. Also make sure that girl will work in my department. Itinuro nito si Melly. Si Melly? Namunot ang noo ni JP. Roberto said her name like he knows her in a personal level at gusto niyang malaman bakit at papaano. You know her personally? Yes. Vice pa rin siya ng anak ko. In fact, Cheryl begged me to accept her resume kahit fresh graduate siya. Forgive me, sir. This might seem to be an act of nepotism, but my daughter vouched for her. She's a really good person and I'm sure na hindi niya sasayangin ang opportunity. She works as a service crew. Saan tayo pupwesto, JP? Magmamasa ba ako ng semento? Uwi muna tayo. I need to Google her. Dinapik ni Alex sa balikat si JP. Mukhang hindi na natin kailangan lumayo para mahanap yung babaeng pag-iinteresan mo. Balakas ka kay Lord ah. It's too early to say, Alex. Oo nga, pero hindi ka naman ganito ka-interesado sa isang babae. Hindi mo siya type. Bukod doon, hindi mo kailangan mag-effort. Pangalan mo palang, girl, magnet na. Gustong matuwa ni JP. Posible nga kaya na tama si Alex. At kung hindi, madidismaya ba siya kung hindi si Maddie ang babaeng para sa kanya? Tama din naman siya sa pagsaping maaga pa para magsalita ng tapos. Hanggat hindi niya nakakasama si Melly sa isang working environment, ay hindi niya malalaman kung siya nga ang babaeng pinakahihintay niya. Nakakaloko mang isipin, pero kahit mayaman na sila ay may mga bagay na talagang hindi nabibili ng salapi. Gaya na lang ng pag-ibig. Maswerte na si JP dahil hindi gaya ng ibang mga pinsan niya, hindi mga magulang nila ni Jasmine ang nagdidikta ng taong mamahalin nila. Minsan ay hindi pumayag ang ama at ina nila na ipagkasundo sila para lamang masiguro ang kinabukasan ng mga negosyo nila. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit bantay sarado si JP. Nasa tugatog sila ng construction industry pero mainam na mag-ingat. Ayaw niyang siya o si Jasmine ang maging kabayaran sa uutangin nila kapag nagkataon. Hindi makapaniwala si Maddie. Siya ang pinahuling interview at halos lahat ng mga aplikanteng lumabas ay may ngiti sa mga labi para na lang sa babaeng nakangititan niya bago ang lahat. Ang alam kasi niya ay 2 slots lang ang available kaya nang marinig niyang pasado din ang aplikante bago siya tawagin ay nanlumunan siya. Ngunit pumasa siya. Agad niyang tinext si Ering at tinawagan ng ina habang naglalakad pa uwi. Malapit na siya sa boarding house nang makontak niya ang ina. Hindi tuloy niya napansin na may pasimpleng sumusunod sa kanya. Nay, Diyos ko, kanina pa po ako tumatawag, hindi po kayo makontak. Sira na kasi itong telepono ko, nak. Nahulog nung naghango kami ng mga tilapia sa palaisdaan ni Uncle Timumo. Ano ho? Nay, delikado na ho, yun para sa inyong. Ilang beses ko po bang sasabihin na hindi na kayo pwedeng lumusong sa palaisdaan at baka kayo matalisod. Please naman, Nay, tama na po. Makakapagpadala po ako ng malaki-laki na para magpermi na lang kayo sa tindahan ng gulay sa palengke. Kuwan na, wala na ako doon. Bakit ho? 2 buwan na kasing hindi nakakabayad sa pesto. Ako'y tinanggal ng cough doon. Pasensya na at hindi ko na nasabi. Ayoko nang madagdagan pa ang iniisip mo dyan. Garalkal na ang tinig ng ina. Imbis na magpatuloy sa paglalakad, ay napatigil si Melly. Mahal na mahal niya ang ina. Masakit para sa kanya na matanggalan ng kabuhayan ng ina. Inay, ganito na lamang po.
Natanggap po ako sa trabaho sa isang construction company ho. Layo pa po sa architectural pero matututo po ako doon at makakapag-ipon para makapag-board exam. Malapit lang po sa inuupahan ko at nilalakad ko na lamang. Ibig sabihin ay makakatipid po ako. Naku, salamat sa Diyos at nagbiyaan ka ng magandang trabaho, anak. May awa ang Diyos. Basta nay, tama na po ang pagsuong sa palaisdaan ha. Natawa ang babae sa kabilang linya. Kaya ka din ng iyong itay, lagi niyo kami pinoprotektahan. Magpupunta kami sa palaisdaan para manguha ng ulam. Huwag kang mag-alala at isasama ko ang mga kapatid mo. Ako, matutuwa ang mga iyon kapag nalamang natanggap ka sa trabaho. Nay, sa unang sahod ko po, bibili tayo ng cellphone na pwedeng pang-video call para magkita-kita naman po tayo. Belly, wag na. Itabi mo na para sa pangailangan mo. Shit! Sigaw ng lalaki sa may bandang likod ni Melly. Nay, tawag na lang po ako ulit ha. Ingat po kayo dyan. Matapos magpaalam sa ina, ay nilapitan ni Melly ang pamilyar na lalaki na tila may hinahampas sa loob ng damit niya. Dinakma ito ni Melly at ipinakita sa kanya ang kung anong tila kinatatakutan nito. Butiki lang naman pala. Teka, kilala kita. Ikaw yung nasa bakery kanina. Sinusundan mo ba ako? Ibinabala ka sa akin ano? Ang tapang mo naman, ang liwaliwalag pa ng araw. Akala mo ba aatrasan kita? Uy, laking bundok ng tugi ka raw to. Kayang-kaya kung makipagsuntukan. Minuwestra pa ni Melly ang isang kamao dahil ang isang kamay ay may hawak na portfolio. What? No. Dito din sa area na ito ako nakatira. Natameme si Melly. Mukhang sumobra siya sa pinagsasabi sa lalaki. Ngunit kailangan pa rin niyang makasiguro na hindi nga talaga siya nito sinusundan. Sa panahon ngayon ay madami ng tarantado kaya maingat si Melly. Talaga? Saan? Sige nga. Dun sa building na yon. Dinuro pa nito ang inuupahan. Ikaw, saan ka? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ano ako, balay? Sa bagay, pero nakita kita sa Sandoval Construction Office kanina. Nag-apply ka ba? Bakit mo tinatanong? Tsaka bakit ba kita ini-entertain? Hindi naman kita kilala. Sinabi ko na sa'yo ang pangalan ko kaninang umaga. Hindi ka lang nakinig, miss. Tsaka magkikita na tayo simula bukas kung nandun ka rin nagtatrabaho. Bakit? Doon din ako nagtatrabaho, office work din. Nakapasa ka ba? Nakukulitan si Melly sa lalaki. Kahit naman nagwapo ito ay hindi pa din siya pwedeng bastang-basta na lang maniwala sa kung anong pinagsasabi nito sa kanya. Marami nang napapabalitang nawawala at hindi na kailanman nakita. Imbis na kausapin pa ito at usisain kung bakit ito nakikinig kanina sa usapan nilang mag-ina ay nilayasan na niya ito. Habang tinititigan niya kasi ang gwapong mukha nito ay nakakalimutan niyang tarayan nito. Sa ngayon ay wala pang puwang pag-ibig para kay Melly. Ang goal niya ay makabayad sa mga pinagkakautangan at mabawi ang pwesto ng ina sa palengke. Hindi niya pa alam kung papaano niya gagawin. Nag-file na siya ng resignation niya sa fast food chain na pinagtatrabahoan niya dati at kinuha ang separation pay niya. Maligaya siya dahil mukhang maganda ang pasok ng taon sa kanya. Kinabukasan ay maaga si Melly sa unang araw niya sa trabaho. Kahapon ay binigyan na sila ng mga full shirt na magiging uniforme nila sa kumpanya. Pinartneran niya ito ng maong na pantalon at rubber shoes dahil sa isip niya ay baka ano-ano ang ipagawa sa kanila gaya ng huling internship niya. Wala pang 8:00 ay nandoon na si Melly at ang mga kasama niyang aplikante kahapon. May tao na sa opisina at pinapasok na siya para maghintay sa mag-orient sa kanila. Hi, nilingon ni Melly ang may-ari ng boses na iyon. Napapikit siya, naalala niya ang lalaki kahapon. Ikaw na naman? I told you, I'd be here. Wow, same uniform. So alam mo na hindi ako stalker. Mamaya sabay tayo umuwi para malaman mo ding dun ako umuwi. Kinindatan pa siya nito bago itinuon ang atensyon sa grupo. Hi, I'm JP Santos at ako ang orientor niya today.
Sir JP, pwede bang magtanong? Sabi ng isa. Go ahead, pero wag niyo akong isir ah. Gaya niyo din akong empleyado. Ano yun? Sir, kamukha niyo po yung anak ng may-ari ng Sandoval Construction. May nakapagsabi na ba sa inyo nun? To be honest, oo. Pero si Sir JP ay hindi magtatrabaho bilang office staff at lalong hindi siya titira sa isang maliit na apartment kasama ang pinsan niya. Siguro hindi. Hanggang sa first name lang kami magkapareho. How I wish ako nga siya. Okay, wala na bang tanong? Shall we go with your orientation? Magla-lunch break na nang matapos si JP ang orientation ng mga bago. Pinag-lunch na niya din ang mga ito sa kantin na nasa loob ng compound. Napagdesisyonan niyang huwag munang lapitan si Melly dahil baka lalo itong mabanas sa kanya. JP, sandali. Tinig iyon ni Melly kahit hindi niya lingunin. May 1 minute ka? Ha? Para saan? Gusto ko lang sana mag-apologize sa inasal ko sa bakery. Tsaka yung kahapon sa daanan. Nag-feeling main character ako. Sorry ah. Aaminin ko, medyo na-open ako. Pero hindi naman kita masisisi. Ganito na lang, sabayan mo na lang ako mag-lunch para makabawi ka sa akin, ano? Ha? Magsusorry lang naman ako eh. Grabe ka, Melly. Kakahingi mo lang ng sorry, sasaktan mo ko ulit agad? Biro pa ni JP sa dalaga. Hindi, joke lang. Goods na tayo ha. Hindi ako stalker at hindi ka dapat matakot sa akin. Bago lang kami ng pinsan ko dito kaya medyo hindi pa namin kabisado ang Davao. JP! Dumating si Alex. Abot tenga ang ngiti nito na makitang magkausap na si Melly at JP. Kain na tayo, nagugutom na ako. Melly, si Alex, yung pinsan ko. Alex, asan yung baon natin? Kunot noong tanong ni JP sa pinsan. Patay, yun pala ang nakalimutan ko. Naku, paano yan? Gusto niyo share na lang tayo sa baon ko? Nag-offer na si Melly. Wag na Melly, ganito na lang, sa karinderya na lang tayo sa tapat kumain. Libre ko. Offer naman ni Alex na kinindatan si JP ng pasekreto. Nahahalata kasi niyang natotorpi ang boss na dati naman ay kilabot ng cheese sa kamay nilaan. Halika na JP, libre ko nga. Umatras si Melly. Maaring nagsorry siya kay JP ngunit hindi pa rin iyon sapat na dahilan para tuluyan siyang magtiwala dito. Kayo na lang, dito na lang ako, may baon naman ako tsaka nagtitipid ako. Melly, minsan lang ako manlibre, promise, ngayon lang to. Anyaya muli ni Alex. Tsaka diba, tinarayan mo si JP? Bumawi ka lalo't sa department kanya i-assign ni Sir Roberto. Aha? Sige. Sumunod na lang si Melly sa dalawa. Hindi niya akalain na ma-enjoy niya ang isang oras na lunch break. Walang dull moment si Alex at JP at imbis na mabusog ay lalo yatang nahanginan ang tiyan niya kakatawa. Nasa delivery si Alex at tama nga ito. Magkasama nga sila ni JP sa mga blueprints. Sila ang nag-aasikaso ng lahat ng kakailanganin ng mga in-house architect nila. Matapos ng lunch sa karinderya kasama ang dalawang lalaki ay mas naging maagaan nga ang pakikitungo niya kay JP. Mag-uuwian na sila at tinitingnan ni Melly ang mga blueprint na gawa ng ilang architect doon. Melly, marunong ka sa ganyan? Medyo. Architecture graduate ako at isa ito sa mga pangarap ko. Balang araw, blueprint ko naman ang maghihintay ng approval. Malayo pa pero malayo na. Oo naman, naniniwala ko na makakamit mo lahat ng gusto mo, Melly. Talaga? Oo, kasi feeling ko hindi ka talaga maldita. Mabait ka at nakakahiya mong aminin. Medyo narinig ko yung usapan niyo ng nanay mo last time. You're a good daughter, Melly, and good people get what they put out there. Inayos na ni Melly ang blueprint at itinago sa malaking drawer. Umuwi na tayo, kanina ka pa English dyan. Buti madami kang stocks. Ay, wag mo ako sinusubukan, Melly. I am very articulate in an English language. Haha, gutom lang yan. Tara, sabay ka rin. Bagong luto ang Spanish bread kapag ganitong oras. Akin ang tinapay, sa'yo ang soft drinks. Ano, okay ba?
Yun nga ang simula ng pagkakaibigan ni Melly at JP. Araw-araw silang magkasama at wala silang ibang alam gawin kundi ang magtawanan at kantsawan ang pinsan nito na si Alex. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay lalong nakilala ni JP ang dalaga at araw-araw din ay mas lumalalim ang pagtingin niya sa dalaga. Milya-milya ang layo ni Melly sa mga babaeng nakilala niya. Lahat sila ay walang sinabi sa dedikasyon sa trabaho ng dalaga, kung paano nito pahalagahan ang pamilya at kung gaano ito kasinop sa pera. Napakasimple ni Melly at napag-alaman niyang hindi pa pala ito nagkakanopyo dahil mas gusto nitong magbanat ng buto. Nakakasama din kasi nila ang best friend nitong si Ering kapag kumakain sila sa mga paboritong street food stalls ni Melly. JP, baka matunaw si Melly, kakatitig mo ha. Alam mo, wala pang naging boyfriend yung kaibigan ko na yan. Talaga? Namilog ang mga mata ni JP nang mabanggit iyon ni Ering. Hindi ko naman tinatanong, Ering. Binawi niya ang mga matang kanina pa nakasunod kay Melly habang hinihintay nito ang isaw na pinapaihaw. Mukha ba akong kahapon lang pinanganak? May bahid na ng inis ang boses ni Ering. Yung mga tingin mo sa best friend ko, alam na alam ko yan. Payong kaibigan lang, kung hindi mo naman siseryosohin ang kaibigan ko, wag mo nang ituloy dahil nananakit ako. Si Melly nananapak yan kahit babae yan. Eh kung seryoso ako? Kaano ka seryoso? Lumapit ng konti si Ering para magkausap sila ni JP. Hangad niya ang kaligayahan ng kaibigan pero hindi rin niya gusto ang masaktan ito. Sinasabi ko sa iyo, JP, hahantingin kita pag umiyak yan. Sa tingin mo ba may pag-asa ako? Napapalakpak si Ering sa tuwa. Diyos ko, ikaw lang atang lalaking naging malapit sa kanya. Puwera si Alex, mukhang hindi gagawa ng matino yun. Joke lang, mabait si Alex. Ang sinasabi ko lang, matagal ko ng kaibigan niyang si Melly. Sa dami ng mga manliligaw niyan, walang umabot sa ganito. Kaya feeling ko malaki ang chance mo. Pero inuulit ko, wag mong sasaktan si Melly. Nagkamay pa si Ering at JP bilang tanda ng isang kasunduan na hindi sasaktan ni JP si Melly. Nang tanungin ni Melly kung anong ginagawa nila, ang sagot lamang ng dalawa ay nag-arm wrestle lamang sila. Lalong ginaganahan si JP na pumasok sa trabaho. Kahit hindi na niya trabaho ay ginagawa niya para lamang makasama si Melly. Sa unang beses na sasahod sila ay nagkayayaan ang grupo ng mga bagong empleyado. Gusto nilang mag-celebrate dahil may first paycheck na sila. May kalakihan din iyon dahil may signing incentive ang mga bagong empleyado. Melly, tara. Friday naman ngayon at bukas walang trabaho. Gimik lang saglit. Reward natin ang sa-self natin dahil na-survive natin ng isang buwan. Hindi pwedeng work lang ng work. Dapat may play din para may work balance tayo. Yaya pa ng isang katrabaho ni Melly. Kabatch na ito nang pumasok sa Sandoval Construction at mga kaibigan na rin niya ngayon. Pas muna ako, may pinaglalaanan ako ng sahod ko eh. Enjoy kayo. Sige, ikaw bahala sa susunod na sahod, sumama ka ha. Sinundan na lang ng tingin ni Melly ang mga katrabaho. Nasa loob pa kasi ang mga kasabayan niyang umuwi na sina Alex at JP. Naunang lumabas si JP at napansin nito agad ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Melly, anong nangyari? Okay ka lang ba? Nag-aalala agad si JP. May sakit ka ba? Okay na ako, JP. Nagyaya lang ng iba na lumabas. Sabi ko hindi ako pwede. Bakit? Tara, habol tayo sa kanila. Hindi, kayo na lang. Nasabi ko na hindi ako sasama. Ano lang kasi, nalulungkot ako. Hindi dahil sa wala akong pangambag. Kundi na-realize ko na sa buong buhay ko pala, nagkahanap buhay ako. Tama nga si Ering, napapabayaan ko ng sarili ko. Pero wala naman akong choice eh. Sa pamilya namin, walang backup plan. Ako ang backup plan, JP. Tara na, gusto mo bang lumabas din? Kahit ni na Alex, isama na din natin sina Ering. Hindi na. Umiti na si Melly. Nagmo-moment lang naman ako. Itago mo yan o ipadala sa mga magulang mo.
Alam kong kailangan mo din yan sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan maging masino. Asan pala si Alex? Sa puntong iyon napagtanto ni JP na nahanap na niya ang babaeng para sa kanya. Responsable at hindi makasarili. Alam niyang kapag ipinakilala niya si Melly sa mga magulang niya, ay mamahalin din nila si Melly. Gaya ng pagmamahal na noong una ay tinanggi pa niya. Hindi nagtagal ay dumating na si Alex at sabay-sabay na silang umuwi. Tila wala na kay Melly ang lungkot na nadarama kanina lamang. Nakikipagbardagulan na ito kay Alex at tumatawa ulit. Ngunit si JP ay hindi mapakali. Atat na siyang makauwi. Gusto niyang maranasan ni Melly ang maging masaya at iisa lang ang naiisip niyang paraan. Agad niyang hinila papasok si Alex sa loob ng apartment nila matapos nilang mahatid si Melly. "Uy, anong ginawa ko, bossing?" Nagtatakang tanong nito sa kanya. "Wala akong matandaan na pagkakamali. Patawarin mo na ako agad, bossing." "Hindi, wala kang ginawa pero may gagawin ka." "Ha? Di ko gets." "Makinig ka kasi." Ibinulong ni JP kay Alex ang gusto niyang gawin nito. Seryoso namang nakikinig si Alex. Nang matapos ang kaibigan ay naupo na ulit ito ng matuwid. "What do you think?" Malapad ang ngiti ni Alex habang tinititigan ang boss na malayong malayo na mula sa playboy billionaire na umalis sa Maynila. Ilang linggo na ang nakakalipas. Umalis si JP na walang alam sa buhay ng mga middle income at low income individuals. Ang JP na nasa harapan niya ngayon ay hindi niya inakalang magtatagal sa ganoong setup. Sa totoo lamang ay ang tansya ni Alex ay ilang araw lang ang itatagal nito sa Davao at kakalimutan nito ang paghahanap sa babaeng magpapaibig sa kanya at magpababago ng pananaw niya sa buhay. Ang buong akala ni Alex ay kaskugon lamang ito ng boss at bukas makalawa ay magbubook na ito ng tiket pabalik ng Manila para balikan ang buhay na nakasanayan at ang mga babaeng pumipila para mapansin siya. Nang makilala nito si Melly ay napakalaki ng pinagbago ni JP. Sa tuwing kasama ni JP si Melly, lagi itong masaya. Si Melly ang naging source of genuine happiness ng kaibigan at natutuwa siya para kay JP. "Bossing, sa kasal niyo, kumuha ka ng wedding planner ha. Driver ako eh. Dito, ginagawa mo akong all around yaya. Pero happy ka kaya hindi ako nagre-reklamo. Eto na, aalis na ako para asikasuhin ang mga pinagagawa mo." Sabado kaya pwedeng magising ng tanghali si Melly. Ang plano niya sa araw na iyon ay magpadala ng gagastusin ng ina at kapatid sa Tugigaraw, mamalengke at maggrocery ng kaunti at maglaba. Excited siya dahil kung anong kinikita niya sa fast food chain dati ay doble sa bagong trabaho niya. Nagising siya ng tanghali na. Napasarap pala ang tulog niya. Nakatulog siya ulit dahil maaga pa pala. Ring! Ring! Nagising siya sa isang video call. Kinusot pa niya ang mga mata dahil pangalan ng kapatid na lalaki ang nasa screen. Wala naman kasing cellphone pang video call ang mga ito at ngayon pa sana siya sasabihang bumili na kahit na mura lang. Napaupo siya. Inaccept din niya ang tawag bunga ng kanyang kuryosidad. Bumungad kay Melly ang mukha ng ina at mga kapatid sa cellphone niya. "Nay, Frednel, teka, kaninang cellphone ang gamit niyo? May FB ka pala?" "Anak, may dumating kaninang umaga na napakalaking box. Ang sabi ng tao para daw yun sa amin. Hindi naman sinabi kung sino ang nagpadala. May kasama pang telepono. Ito ang gamit namin ngayon. Ang sabi ay tawagan ka daw namin para alam mo kung anong nangyayari dito." "Ano bang nangyayari, anak? Kinakabahan naman ako." "Ate, ang daming pagkain. May ref din ate tsaka TV. Sumali ka ba sa Itfulaga, ate?" Tanong naman ng isa pa. "Tapos ate, alam mo ba? Pinababalik ng sinanay sa palengke. Bayad na daw ang 1 taon ang pwesto niya. Malabing pag-stock ng gulay. Nanalo ba tayo sa loto, ate?" Tanong naman ng bunso niyang kapatid na kumakain pa ng donuts. "Anak, magsabi ka nga ng totoo. Saan galing ang mga ito?" Gulong-gulo si Melly dahil hindi niya naman talaga alam kung saan galing ang mga grocery, gamit sa bahay at pati na din ang pagbawi sa pinakamamahal na pwesto ng ina sa palengke.
Wala naman siyang sinabihan na kung ano at lalong wala naman siyang kilala na ganoon kayaman para ambunan sila ng biyaya. Nay, huwag niyo po munang gagalawin ang mga iyan ha. Hindi po natin alam kung kanino galing ang mga iyan. Bumangon si Melly dahil may naririnig siyang kumakanta sa labas. Palakas din ng palakas ang hiyawan ng mga tao. Tila may rally sa labas ng boarding house nila. Saglit lang na ha. Maingay po kasi sa labas. Sinipin ko po muna. Basta yung sinabi ko po ha. Magpapadala ako sa inyo ngayon. Binuksan ni Melly ang pintuan. Nagulat pa siya na makita ang paborito niyang banda na Ben and Ben sa bungad ng pintuan niya. Kinakanta nila ang paborito niyang awitin na araw-araw. Ben and Ben, kayo ba talaga yan? Anong meron? Nananaginip ba ako? Bilang sagot sa tanong niya ay nahati ang mga nanood at may lalaking bumaba sa isang magarang sasakyan. Kilig ng kilig ang mga tao dahil sa mga nangyayari at marami sa mga nanonood ang kinukuhanan si Melly ng video. Bigla tuloy siyang nahiya sa itsura niya. Habang papalapit ang lalaki ay namukaan niya ito. JP? Joke ba to o isang panaginip? Malayong malayo ito sa JP na kilala niya. Nakasuit ito, taliwala sa araw-araw na get up nila sa trabaho at sa pambahay na suot nito. Hindi may paliwanag ni Melly pero takang-taka siya sa mga nagaganap. Does it look like a dream to you, Melly? Honestly, oo. Kasi tumawag si nanay, may mga dumating daw sa bahay. Tapos eto, panaginip siguro ito. Kasi sa panaginip lang naman kita pwedeng mahalin eh. Ang akala ni Melly ay isa itong lucid dream, kung saan kontrolado niya ang mga nangyayari sa loob ng kanyang panaginip. Mahal mo ko, Melly? Oo, kaso nahihiya ako. Baka hindi akong babaeng gusto mo. Siyempre dito sa panaginip ko, kayang-kaya kong sabihin sa iyong nararamdaman ko. Melly! Sigaw ni Ering mula sa gilid. Girl, hindi ka na nanaginip. True to life ito. Kinurot ni Melly ang braso at inikot ang paningin sa mga taong naroroon. Hindi nga siya nananaginip. Totoo nga ang mga nangyayari at kanina pa pala siya gising. Tinapik din niya sa braso si JP para masigurong hindi nga ito isang aparisyon na gawa-gawa lamang ng imahinasyon niya. JP, paano? Inabot ni JP ang kamay niya kay Melly na tila nagpapakilala ulit. Melibit Cabaya Cruz. I am JP Sandoval. I am sorry for lying to you. JP Sandoval ng Sandoval Constructions? Yes, I know that you hate people who lied to you. Pero ito lang ang paraan para mahanap kita. I was in search of the woman who would make me feel like a mother. I had to pretend to be someone else to find a woman who would take me as I am and not for my will. I came here to find that woman and fate lead me to you, Melly. Ikaw ang nagpadala sa tugigaraw? Oo. Hinila ni Melly si JP sa loob. Ayaw niya makita ang sangkaterbang tao ang sasabihin niya kay JP. JP, bakit mo ginawa yun? I love you, Melly. Alam kong sila ang lagi mong iniisip, kaya hindi mo mabigyan ng atensyon ng sarili mo. By doing so, pwede ka na magpahinga kahit konti. Wala naman ako masamang intensyon, Melly. Gusto lang kita na makita na, for once in your life, sarili mo naman ang asikasuhin mo. Masaya ako sa ginagawa ko para sa pamilya ko, JP. Kailan mo ba ako narinig na nagreklamo? Kung gusto mo ako, hindi mo na dapat dinala ang paborito kong banda dito. For sure mahal PF nila. Tsaka nakita mo ba na kinukunan nila tayo ng video? Ikaw si JP Sandoval. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo? Nakagaya ko lang ang gusto mo. I don't care what people will say. To me, ikaw ang pinakamaganda kahit bagong gising ka pa. I first saw you like this sa bakery. Believe me, walang magiging problema sa mga magulang ko. Even kay Jasmine. They know why I am here at kilala ka na nila. With the connections we have, alam kong alam na nila bago pa man kita ipakilala sa kanila. Pigil na pigil ang kilig ni Melly.
Wala namang kaso sa kanya kung hindi isang Sandoval si JP. Sa loob ng ilang linggong pagkakasama nila sa trabaho at sa labas ay unang beses pa lamang niyang makaramdam ng ganoon sa isang lalaki. Madami siyang maniligaw pero madali para kay Melly na basti din sila. Hinintay din niya talaga na maunang magparamdam sa kanya si JP. All this time, naghihintay lang pala silang dalawa. Ano pang hinihintay mo? Pwede ka na i-kiss agad, Melly? Ay, tignan mo tong lalaking to. Ibig kong sabihin, tanungin mo naman ako ng maayos. Siyempre, ayoko namang mukhang cheap. Hindi porket mahal kita at mahal mo din ako, wala nang formality. Napakamot si JP. Kakaibang babae talaga si Melly. Melly, will you be my girlfriend? Napaisip si Melly. Pwede naman kaso may hihingin ako. Sige, ano yun? Anything for you. JP, hindi mo karko ang pamilya ko. Hayaan mo ako ang magbigay sa mga bagay na kailangan nila. Ayokong isipin ng pamilya mo na pera ang habol ko sa'yo. Kapag hindi ko kaya, baka lumapit ako sa'yo. Okay ba yon? Ang naging sagot na lang ni JP sa hiling ng babaeng minamahal ay isang mahigpit na yakap. You finally found her and is not going to let her go.